Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang hapon, magandang tanghali kung anong oras man dyan sa ibang bansa. So mayroon tayong pag-aralan. So marami po na misinterpret po itong the book of Matthew chapter 16. Marami na misinterpret po nila ito. Kaya ito ang lilinawin natin. Linawin natin through the power, through the leading with the Holy Spirit. Kaya muli, salamat sa panonood at ito po ang magandang balita sa lahat. Magandang balita po ito sa lahat ng mga tinawag ng Diyos. So pag-aralan po natin in the book of Matthew chapter 16 verse 13 hanggang 19. So 13 to 19, Matthew 16 kasi na-misinterpret po ito itong karamihan. Nakapakarami po itong na-misinterpret. So, nagkakamali yung naging literal po ang kanilang pag-unawa nito. So, bago tayo tutuloy, para i-leading tayo ng Holy Spirit, para i-leading tayo ng Panginoon sa Holy Spirit, kung paano ito i-deliver natin, paano ito deliver ng mensahe na ito, na napakahalagang mensahe na ito ng Diyos. So, tayo may manalangin. Panginoon, alam ko na buhay ka. You are alive po, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Panginoon, sa oras na ito, I pray po, Panginoon, Lord God, bigyan mo ko ng karunungan at katalinuhan po, Panginoon, namumula sa iyo, O God. Panginoon, hindi ko kaya may paliwanag ang matalinghaga mong salita po, Panginoon, pag hindi mo ko i-guide nito, Panginoon. Lord, through the power of Holy Spirit, guide me po, Panginoon, and ikaw ang maitaas sa oras na ito at ibaba mo ako, O God, sapagkat ito po'y salita po, Panginoon, na i-deliver ko through the social media, to my Facebook page, kung sino mang makapanood nito. Thank you, O God, na nawa mabuksan po kanilang puso't isipan nito, O God. We thank you, O God. Lord, we thank you in the mighty name of Jesus. Lord, tulungan niyo ako para ikaw ang maitaas, para ibaba mo ako, itago mo ko sa iyong likuran sa oras na ito, O God. We thank you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. So muli, magandang hapon, magandang tanghali sa lahat, magandang gabi kung anong oras diyan sa ibang bansa. Meron tayong pag-uusapan po ngayon sa hapong ito. So December 31, 2024 sa dito sa Pilipinas, ang oras dito is 2:15 PM. So hapon po dito. So ngayon din sa Saudi Arabia, sa Middle East ay umaga po ngayon. So in the book of Matthew chapter 16 verse 13, so babasahin natin verse to verse. Babasa 13 to 19, unang babasahin ko. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, so doon sa si Jesus Christ sa Pilipos, nangaral. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Sabi dito. Mayroon ditong sumagot na ilan. So, malayo ang sinasabi, no? In verse 14, sumagot sila. Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. So, hindi pa rin tumama. At may nagsasabi na pang si Jeremiah kayo o isa sa mga propeta. Wala. Hindi nabuksan ang kanilang ang spiritual eyes, ang pag-unawa kung sino si Jesus Christ. Kahit nakita na nila ang miracle na ginawa ni Jesus Christ sa harapan nila, sa harapan ng mga tao, pero hindi pa rin nabuksan ang kanilang isipan. So maari po sila na pag mangangaral si Jesus Christ or nagsasalita si Jesus Christ, parang baliwala lang sa kanila. Hindi tumitimo sa kanilang puso. Pero may isa dito sa mga alaga na isa sa pinakamapalad sa kanila. Ito pa. Tanong naman ni Jesus sa kanila, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Yan ang tanong ni Jesus Christ. Sabi naman ni Pedro, ito ang pinakamandang tanong niya sa kanila. Ito verse 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak na Diyos na buhay. Makita ninyo. So makita niyo yung heart ni Peter. Kakaba yung heart ni Peter. So si Peter, ano po siya? Makita mo yung obedience ni Peter. Maring si Peter ay ng time sa panahon na yon, hindi siya lumalabag sa
government policies or government guidelines. Kasi kung matingnan mo, yung heart ni Peter, kakaiba talaga siya. So, yung heart of obedience si Peter. Kaya kung mapansin mo na ano siya, tama ang sagot niya. Kayo po ang Kristo, ang Kristo ang Diyos, anak ng Diyos na buhay, sabi ng verse 16. Ito sa verse 17. Dito, misinterpret, napakarami. Nalayo ang sinasabi nila ito. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas. So, mapalad siya. Si Simon Pedro, anak ni Jonas, sapagkat, ang katotohanan ito, hindi inahayag sa inyo ng sinumang tao, kundi sa aking amang nasa langit. Ito na, dito, itong verse na ito, sa verse 18, marami po na misinterpret. Kiniklaim po ito ng isang grupo. Hindi pwede i-claim. No, command po ito ng Diyos. Makinig kayong mabuti. Sabi dito, sa verse 18, at sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Itnota, ang tinutukoy dito, hindi si Pedro, kundi si Jesus Christ, yung sarili ni Jesus Christ. Kung batong ito, hindi sinasabi na batong ikaw. Kaya doon nakawindang-windang po ito. Si Pedro ang Jesus Christ ang tinutukoy, sarili ni Jesus Christ, batong ito, itatayo ko itong iglesia. Ano ba ang ibig sabihin ng iglesia? Sa maraming nagsasabi na, ang iglesia po, makinig kayong mabuti, itatayo kong iglesia, yung mga taong tumanggap kay Jesus as personal Savior of their lives. Yan po ang tinatawag na iglesia. Hindi po siya isang grupo, personal relation po. Yun. Masapang yun. John, okay? John chapter 3, verse 3. Maliban isang tao ay panganak muli, ay hindi siya pagkarian ng Diyos. In verse 7, sabi doon sa John chapter 3, verse 7, sabi doon, lahat ay kailangan ipanganak muli sa makatuwid. Mayroon kang tanggapin mo si Jesus as personal Savior at personal God of your life. Kaya yan tinatawag na iglesia. Hindi po yung building, hindi po yung religion, hindi po yung grupo ng kung ano paman. Listen, no? Iglesia, it means mayroong person, mga taong kabuuan ng taong mga tagasunod ni Jesus. Ano ba, bakit tagasunod ni Jesus sinasabi dito? Dahil yung iglesia, yung the character of Jesus. Lahat tayo ay hindi karapat-dapat, sabi ng Romans chapter 3, 6-33. Wala po tayong, hindi po tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo ang nagkakasala. So, kailangan natin ang Savior. Kailangan natin si Jesus. Para magkaroon tayong relationship to the Lord, ay mawala po atong kasalanan, or lilinisin tayo sa kasalanan natin ginagawa nung una. Kaya itong tinatawag na iglesia, yun po ang kabuuan sa mga may relationship with Jesus Christ. Kita mo mga apostol, sino ang sinasabihan nito? Mga apostol ni Jesus Christ, mga taong tumanggap kay Jesus Christ, mga taong sumunod kay Jesus Christ. Kaya ang tawag sa kanila, iglesia. Iglesia or church. Yan po ang tawag, magkabuuan na mga taong sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabi pa dito, ibibigay ko sa iyo ang mga susi, sabi dito, mayroon pa sa second sentence, at hindi makapanig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Yan, dun ka, kahit ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi makapadag na isa makatuwid. Yung kamatayan na tinutukoy dito, yung kamatayang espiritual o paghihiwalay sa Diyos. Kung mayroon ka ng relasyon sa Lord na talagang ka na, yung kamatayang espiritual ay hindi ka na, kasi ngayon hindi mo tinanggap si Jesus as personal Savior of your life, patay ka pa sa spiritual.
spiritual. Pero ngunit, nung tinanggap mo si Jesus, nagkakaroon ng buhay. Kaya sabi nila, pag, kahit ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa kanya. Kamatayan, sa makatuwid, marami pong spirit ng kamatayan, mga besyo, mga yung kamatayan or impyerno, ito, impyerno, kamatayan. Hindi ka mahiwalay sa Diyos. Verse. Kaya dito, layo, no? Dito naman, sa verse 19. Baka sabihin mo na, minsan kasi sinasabi doon na si Pedro daw ang bato. No, hindi si Pedro ang bato. Jesus Christ ang tinutukoy dito, ha? Si Jesus Christ tinutukoy dito. Sa ibabaw ng batong ito, Pedro, itatayo kong iglesia. Kaya, iglesia means dahil yun po ang mga kabuuan na tagasunod. Tingnan mong mabuti kung anong kuman ng Diyos. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Kita na, kaharian ng langit. Susi, susi, ano ba yung susi? Basta sabihin niyo, pagpunta niyo sa langit, pagharap niyo, nandun si Pedro, may hawak na susi. Hindi po yon. Ginawa man nating literal to. Yung susi tinutukoy dito, nung tinanggap ni Pedro si Jesus Christ, mayroon na pong susi, authority to preach the gospel of Christ, authority to rebuke the work of the devil, authority na magpagaling sa lahat ng may karamdaman, authority na mangaral sa salita ng Diyos. Yan ang pinakapunto dito. Hindi itong, sabi pagdating doon, si Pedro, si Pedro ang datnan mo, hindi. No. Hindi si Pedro. Ligyan ang literal natin. Susi nga, mayroong lahat nang tumanggap kay Jesus Christ, wala na silang Peter, wala na silang Pablo. Ay, sino ba? Ngayon, binigyan ng susi. Nasa iyo yun. Nung tinanggap mo si Jesus as personal Savior, may karapatan ka na mangaral about the gospel of Christ, the salvation through Christ. Yun ang pinakasusi dito. Salvation. Number 1 na susi dito, salvation. Number 2, magpagaling ka sa may karamdaman. Number 3, magpalayas ka ng demonyo. Yun ang mga susi dito. To share the gospel of Christ. Diba? Sabi nga dito, ang pabawal mo sa lupa, ipabawal sa langit. Anong pabawal sa lupa? Sabi, bawal bawal ang mga bisyo. O, diba? Bawal magkiapid. Nandun na sa 10 utos. In the book of Exodus. Diyan sa Isaiah 44 verse 9 to 20. Bawal yan. May pagbawal dito sa lupa. Kasi kung anong pagbawal sa lupa, ganun din sa langit. Kung anong pagbawal sa lupa, nila ni Pedro sa pangangaral ni Jesus Christ, na bawal ng ganito, bawal ng ganito, bawal ng ganito. Wag, kasi yan, bawal yan sa lupa. Hindi kayo makapasok doon sa bawal, maglalasing. Kung sabi ni Paul, ano pa bawal dito sa lupa? Ay pahintulot sa langit, ay pahintulot mo sa dito, pahintulot mo sa lupa, ay ipahintulot mo. Ano pahintulot sa lupa ni Peter? Nangangaral sa gospel of Christ. Umalis kayo sa kasalanan, huwag na kayong magkasala muli. Tanggapin ninyo si Jesus sa personal God para hindi na kayo magkasala muli. At yun ang pangaral sa langit. Ano pa bawal sa lupa? Yun na siya, mabisyo natin. Kailangan may personal relationship ka with Jesus Christ. Yan, ipahintulot sa langit. Diba? Eh, dito nagkawindang-windang. Mahigpit na tinagubulan ang kanyang maalagan na pagsabihin kanina naman ng Kristo. So, ito po yung makita natin sa verse 19. Ito, mali lang interpretation nila. So, mali ha? Dito nagkawindang-windang, lalo na sa verse 18. Dito nagkawindang-windang ng tao. Ang mga tao dito. Ang tinutukoy nila si Pedro, hindi po ito si Pedro, ha?
Verse 18, ulitin ko, hindi si Pedro ang sinabi ng verse 18, kundi si Jesus. Itatayo ko, ulit ko, ang iglesia, hindi po building, hindi po religion, hindi grupo, hindi sekta, kundi personal relationship mo sa Diyos. Yan ang tinatawag na iglesia. Mayroong kabuuan. Yan siya. The Judgment Day, hindi ka po hindi mo kaya iligtas yung sarili. The Judgment Day, hindi mo kaya iligtas. Hindi mo kaya religion, hindi kaya iligtas na religion. Individual po yon. Kaya nakakalungkot isipin. Salamat sa panonood. God bless. Yan po ang pinililina po natin ang yung Matthew chapter 16 verse lalo na sa verse 17 and 18 and 19. Di ba? Sabi ko 19. Mga susi. Verse 17, 18, and 19. Nililaw po natin. Ulitin ko. Ang verse 18 ay hindi po yon si Peter ang bato. Si Jesus ang tinutukoy dito. Sa verse 19 naman, ang susi hindi po literal yon na hindi po pagdating sa langit na si Pedro naghawak ng susi. Hindi po. Yon. Tandaan po natin hindi po yon susi na. Ang susi, it means authority and power to share the gospel of Christ, to share the good news, to rebuke, authority to rebuke, na wag kang maglalasing, wag kang magbibisyo. Yan authority yon, yung mga susi yon. Dahil pagbawal yun sa langit, di ka makapasok doon kung may bisyo ka. Lahat tayo nagkakasala, but by the grace of God, ay tayo, may chance pa. Tanggapin mo na si Jesus para mabilong ka sa kanyang iglesia. Ang tinatawag iglesia. Hindi yung iglesia na grupo or iglesia na reliyon. Hindi po yon. Kabuuan sa mga lahat ng tumanggap ni Jesus. Kabuuan sa lahat ng mga nananalig kay Jesus, sumusunod sa kanyang kalooban at umalis sa dati niyang pamumuhay. Hello. So, God bless. Salamat sa panonood. Salamat po ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Thank you and God bless us all.